Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sikar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya ay napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanong dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya. At kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." Ginoo, wika ng babae, "Malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo." Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lang dapat sambahin ng Diyos. Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya na kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan."
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, at habang papalapit na papalapit ang mga mahal na araw, painit din ng painit ang panahon, pero nawa ang init ng panahon ay huwag mapunta sa init ng ulo. Dahil ang mga leader ng iba't ibang bansa, di ko alam kung mainit ba ang ulo para sila ay magdesisyon na maggerahan. Sadyang kahit na malayo tayo doon, pero mayroon tayong mga kababayan, may mga kapamilya kayo na nasa abroad, na hindi natin pwedeng sabihin wala tayong pakialam o hindi tayo apektado, dahil apektado ang lahat. Kaya nawa sa mga kabataan na narito, mas maging sensitive kayo sa mga nangyayari, mas maging sensitive sa mga kakailanganin natin, magtipid-tipid. Asa may mga kabataan dito, magtipid, di natin alam. Baka mamaya maranasan na naman natin ang katulad ng COVID na bawal na naman lumabas, o kaya wala tayong mabilang pagkain sa sobrang mahal ng pagkain sa patuloy na pagtaas. Kaya sana yung mga may-ari din, yung mga oil companies, maging sensitive din naman. Hindi lang pwedeng sila lang yung para bang yayaman. Sa panahon ng COVID, maraming yumaman, samantalang marami ang naghihirap. Sa mga panahong ito, sana po ay maging sensitive din ang lahat. Makibahagi para mas maging magaan din. Kaya sana sa nawa sa mga panahong ito, masigit tayong makipag-usap kay Kristo. So, nasa ikatlong linggo tayo, at sa bawat linggo, kinakausap din tayo ng Panginoon, na sa ganon mas maunawaan natin ang mga bagay na nangyayari din sa buhay natin personal. Noong unang linggo, nalaman ng demonyo na si Kristo ay gutom na gutom. Nung siya ay nasa disyerto o nasa ilang, habang siya ay nag-aayuno, tinukso-tukso siya ng demonyo na bibigyan siya ng pagkain, bibigyan siya ng kapangyarihan, bibigyan siya ng kayamanan kung sasambahin lang ni Kristo ang demonyo. Pero hindi na naig ang demonyo dahil napagtagumpayan ni Kristo ang bawat panunukso. Na sinasabi sa atin, kaya din naman nating hindian ang iniaalok ng demonyo. Kayang-kaya. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, lumayas ka, Satanas. Ayun na naman, Pero totoo naman, nasa atin. Sino ba ang tutuksoy ng demonyo? Siya ba ang aapir? Hindi. Tayo ang tutuksoy ng demonyo para tayo din ang manukso sa ating kapwa. Kasi nga alam ng demonyo kung ano ang kagutuman natin, kung ano ang pangangailangan natin. Kaya mas maging mapanuri sa lahat ng dumarating sa ating buhay. Hindi lahat ng binibigay, tinatanggap. Hindi lahat ng inaalok, sinusunggaban. Mag-ingat-ingat po. Noong ikalawang linggo, sinama ni Kristo ang mga alagad doon sa bundok, nang sa ganon ay makita nila, marinig nila kung ano at sino si Kristo. Pero mo yung pagka-Diyos, kalawalhatian ni Kristo ay nakita ng mga alagad, naranasan ng mga alagad. At ito rin ang ating hahantungan kung tayo ay mananatiling tapat at nananampalataya kay Kristo, lalo tigit sa gitna ng mga kaguluhan at mga problema. At ngayong ikatlong linggo, si Kristo, nasaan si Kristo?
Tulala na, tinutukso na ng demonyo. Nasaan si Kristo? Brad, nasaan si Kristo? Sa sobrang haba ba? Actually, mas mahaba pa yung dalawang version ng gospel, no? Itong binasa ko, maikli na ito. Although may isa pang ebanghelyo na mas mahaba pa dito. Pero wala kang maalala. Hindi ba malinaw yung pagbabasa ko? Si Kristo ay naghihintay doon sa isang balon. At sa balon, di ba, ang sabi dito, no? Dito umiigib ng tubig doon sa balon, sa well. Naghihintay siya. At ang inihintay niya ay isang Samaritana. Isang babae. Pero ang sabi niya, nung dumating yung babae, ay maaari bang makiinom? Si Kristo, malakas naman yan. Bakit hindi siya sumalok? Tamad-tamaran lang. Asa sa utos lang. Kasi higit doon sa aral na gusto sana ipakita at ituro sa atin, no? Kung bakit naghihintay si Kristo sa isang Samaritana. Na paari ding sitwasyon ng bawat isa sa atin, katayuan ng bawat isa sa atin. Mayroong kultura nung panahong iyon na hindi pwedeng kausapin ng Samaritana ang isang Hudyo. Pero dito po, kaya si Kristo na ang nag-initiate, ang naunang nagsalita at makipag-usap sa isang taga-Samaria. Kasi nga, bawal. At ang babaeng ito, tandaan niyo po, ang sabi, halos katanghaliang tapat na noon. Ang mga babae, umiigib ng tubig, kumukuha ng tubig sa balon sa umaga. Lalo na kapag wala pang sikat ng araw. Pero ang babaeng ito, katanghaliang tapat na umigib. Nakukuha pa po ba? Okay. Kaya, nung dumating ang babae, kinausap na siya ni Jesus sa pamamagitan ng, pwede bang makiinom? At doon na nagsimula ang kanilang usapan. Doon na rin naipadama ni Kristo ang pagtanggap sa babae. Ulitin na po, bakit katanghalian tapat? Dahil ang babaeng ito ay umiiwas sa iba pang mga tao dahil pag-uusapan siya at tinuhusgan siya ng tao dahil siya ay nakikisama sa hindi niya asawa. At nalaman na ito, pinaalam na ito ni Jesus nang sabihin niyang, totoo na wala kang asawa at magpasa hanggang ngayon, ang kinakasama mo, pang-anim na yan, hindi mo pa rin yan asawa. At doon na nabuksan ng isipan ng babae na si Kristo ay isang propeta. At sa kanilang pag-uusap, siya ang hinihintay-hintay din nila na Mesiyas na magliligtas sa kanila. Pero magandang tagpo kasi na sa kanilang pag-uusap, hindi hinusgahan ni Jesus ang babaeng ito tungkol sa kanyang uri ng pamumuhay. Dahil naunawaan marahil ni Kristo ang pagkauhaw ng babaeng ito. Kaya nga nung inalok siya ni Jesus na sabihin, may tubig. Ang tubig na ibibigay ko kapag tinanggap mo, pag ininom mo, hindi ka na sasalok pa sa tubig na ito. Dahil ang tubig na ibibigay niya ay nagbibigay ng buhay. So mayroong kakulangan sa babae. At ang kakulangan ito, hinahanap niya sa pakikipagrelasyon sa iba't ibang lalaki. Naintindihan po ba? Kasi nga, may pagkauhaw na hindi niya mapunan-punan kahit sa pakikipagrelasyon sa iba. Ibig sabihin, may pangangailangan. Kaya maganda na sa linggong ito, ma-identify din natin
Saan ka uhaw? Ano ang kailangan mo? Ano ang hinahanap mo? Kulang ka ba sa pansin? Kulang ka ba sa pag-aalaga? Kulang ka ba sa pera? Kulang ka ba sa mga material na bagay? Saan ka uhaw? Kasi hanggat hindi mo yan mapipinpoint kung saan-saan mo yan nahanapin. Kaya maraming tao, so kaya nga sabi natin, no, ang Diyos hindi ka uhuhusgahan. Ang tao lang ang mapanghusga. Kaya minsan, iisipin din natin, bakit maraming senior citizen tumatambay sa mga kasino? Bakit maraming senior citizen tumatambay sa kasino? Sino ba nakapunta na sa mga hotel na may mga kasino? Marami dyan. Naka-wheelchair na nga eh. Di ba? Yung iba, naka-wheelchair na. Yung iba nga, mayroon ng, anong tawag dyan? Kasi yung oxygen, kinakapos na. Pero pindot pa rin ang pindot doon sa slot machine. Di ba? Talagang sugal is life. No? Pero ang sasabihin nila ay, libangan lang naman ito. Libangan. Bakit? Wala nang kasama sa buhay. Di ba? Walang kasama sa buhay. Either wala nang asawa, wala yung mga anak, kasi may kanya-kanya ng pamilya. So mag-isa. So saan niya nahanap yung nagpupuno ng kanyang kaligayahan? Sa kasino. Bakit natutokso ang mga lalaki na pumatol sa ibang babae? May pagkauhaw na hindi natutugunan, na kailangan mo lang mapinpoint para matapos. Bakit yung mga babae, patol ng patol sa kung kani-kaninong lalaki? Dahil may hinahanap din na pagkauhaw. Na yan ang gustong punan ni Kristo kung tatanggapin lang natin si Kristo. Kahit nga yung iba po, no? Kaya sabi natin, no, hindi natin dapat basta-basta husgahan, kailangan din natin alamin bakit nag-drugs, bakit nagbisyo, paano nauwi doon, di ba? Paano napunta doon? Pero okay na yon, nangyari na, ito na yung buhay mo, ito na yung buhay natin, ngayon nandito si Kristo, nakikipag-usap lang. Hindi niya isusumbat, hindi ka susumbatan yan. Kasi para kay Kristo, baliwala na yung kung ano man naging desisyon mo, ang mahalaga kay Kristo, ngayong nakausap mo si Kristo, naranasan mo si Kristo, anong gagawin mo pagkatapos? Yun yung mahalaga kay Kristo. Kasi hindi pa yun, no? Medyo magulo na yung ating nakaraan. Magulo na yon. Pero wag mong isiping magulo din ang kinabukasan. Kasi wala ka pa doon. Hihintayin pa yung desisyon mo. Tatanggapin mo ba ang inaalok ni Kristo o babalik ka pa doon sa buhay mo? Hindi ka naman niya pipilitin kasi kailangan magkusa at galing ito sa atin. So laging may panahon, pagkakataon para itama ang ating mga pagkakamali. Nauunawaan ni Kristo ang ating pangangailangan at handang tugunan ito ni Kristo, hindi nga lang sa paraan na iniisip natin, lalo na sa mga material na bagay. Amen?